之下，俗人一场，芸芸众生却贪恋着我疏狂。苍穹之上，我心向往。这双手掩不住的光，看尽那迈开多少大街的情节，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进要一片幻灭。只好去有杀死贪图，不小心撕开了天幕，口中的权术让这碗金汤洒一地，它并不太坚固。当你在这里，要守的规矩请被我给制定，绝学来治病，铲除掉这一片大地的顽疾。我们俗人分享一步一步稳，我们俗人从未想真假不分，我们俗人勾栏听曲乐舞者，可曾见满山孤魂，只怪我奋不顾身，留后人考究我的心地涂鸦。这双手掩不住的光，看尽那迈开多少大街的情节，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进要一片幻灭。心烫却了随意，我的期盼这个结局让我不惧，许我失去，等你后悔那又是何必？我的狂野好多狂点，每场戏我都只手眼底，越远越死试图在结完雨不一落就定。西姆，10年。Nako, ang totoo, napadaan lang naman ako rito. Yun lang. Wala lang naman. O sige na ha, ipagpatuloy niyo lang ang usapan niyo. Hindi mahalaga ang sasabihin ko. Maghihintay ako rito. Bakit hindi kayo kumatok, Ina? Kumatok na ako. Ginang, sige na. Meron pa pala akong gagawin. Kailangan ko nang umalis. Ay, Ano? May nais lang ako Ayos ibigay lang sa'yo. po, hindi na Ipapamana ko kailangan. to sa'yo. Galing pa to sa aking inang. Para to sa magiging manugang ko! Maraming salamat, Ginang. Si Jo, bakit hindi mo isuot yan kay Binibining Wang? Tignan natin kung bagay sa kanya. Ay, bagay na bagay. Napakaganda. Si Jo, dapat gamitan mo pa ng konting lakas yan. Sandali lang. Tulad nga po ng sinabi niyo, kasya po sa akin at bagay na bagay. Siyang tunay. Kasyang-kasya nga sa'yo yan. Sige na. Ituloy niyo ang pag-uusap. Aalis na ako dahil may gagawin pa nga pala ako. Nakalimutan ko. Ituloy niyo na yung kanina. Kaya simula nung umalis ang aking guro dun sa bundok, nagpasya na rin akong umalis dun. Nagkamali ako ng akala.
Akala ko namamayani ang katarungan sa labas ng bundok. Yun pala kamalian at kapangyarihan ng nag-ahari dito. Maraming tao ang nagsasabi na ganun talaga ang mundo sa labas ng bundok. Ngunit hindi ako naniniwala. Parurusahan ko ang lahat ng gumagawa ng masama at aayusin ko ang sinang mundong pinamumuhayan nila. Pinagtatawanan ng mga taong mga kinikilos ko. Ano naman kung wala akong ingat? Ano ngayon kung nababaliw ako? Mahusay! Napakaikli lang ng buhay natin. Gawin natin ang ating nais at magpakasaya! Ikaw nga ang bayaning kailangan ng mundo. Dahil bukas ang isipan mo. Napapahiya ako kapag nakikita ko kung gaano ka nagpapakatotoo. Bakit, Chu? Ikaw ba? Bakit mo nga ba pinili na tahakin ng ganitong uri ng daan? Tinatanong mo kung bakit? Apat na taong gulang ako nung nag-aral. 12 pumasa sa pagsusulit at nanguna sa pagsusulit ng 18. Ang tumayong guro ko ay si Gurong Dongling. Ano ba kasi nangyayari sa iyong amo, ha? Nawawala siya kung kailan kailangan siya. Ganyan na kahit noon pa ang aking amo. Marahil sa mga oras na to, umiinom siya ng alak. Makabutin tayo ng takip silim dito. Tayo na. Alis na tayo. Kumilos ka na, maaari ba? Mga tampalasan! Ang kapal naman nilang kitilin ng buhay ng iyong guro, ha? Masahol pa sila sa mga hayop? Matuwid na tao ang aking guro. Nangako siya sa bansa na tatalunin ang kasamaan dito. Ngunit ang hukuman ng Dafong ay matagal nang kilalang talamak ang panunuhol. Bago mamatay, binalaan ako ni Guro na dapat akong lumayo sa hukuman. Huwag ko siyang gayahin. Akala ko hindi na ako makapaglilingkod sa bansa, kaya ninais kong magbitiw at umalis. Subalit bigla siyang nagpakita sa akin. Siya ang nagturo sa lahat ng alam ko. Siya ang bumuhay sa apoy sa puso ko. Mabuti! Napakapalad mo pala dahil may nakilala kang taong katulad niya. At napakapalad ko pala dahil nagkaroon ako ng pagkakataong makakilala ng taong katulad ko mag-isip at kaibigang kagaya mo. Maganda ang sinabi mo. Tayong dalawa. Pinagbuklod tayo ng layunin. Inom pa! Chu, dahil tila magkasundo naman tayo. Meron akong mungkahi. Simula ngayong araw, magkapatid na tayo. Ngunit dahil matanda ako ng ilang taon, ako ang magiging kuya mo. Kapatid, Kapatid. Ako si Chu Yanzhen. ako si Li Miaojian Ay magiging magkapatid na. Bagamat hindi kami isinilang ng magkasabay, sabay kaming haharap sa kamatayan. Magkasabay? Li Miaojian. Chu Yuanzhen? Ikalawang aklat ng daigdig. Kabanalan ng langit. Ika-4 na aklat ng daigdig.
Kabanalan ng mga mortal. Nakalulungkot. Nakakatawa. Maraming salamat po, Ginoo. Tungkulin ko ito. Binibining suso bagay sa inyong damit pang lalaki. Nandito lahat ng kasulatan. Magbasa lang kayo dyan. Kung may kailangan po kayo, magsabi lang kayo sa akin. Salamat uli. Napakarami pala. Palagay ko lahat ng may katungkulan mula nang itayo ang dafong. Makikita mo dyan. Simula na tayo. Kung makikita ko lang ang talaang yun, mahanap ko na siya. Process of elimination lang to. Pero sa mga escort na to, maliban sa mga gabay na ginto, may tagapamahala ng digmaan na ipadadala sa laban. Tagapamahala ng digmaan? Kilos na. Kung ganun, siya yun. Wala kayong pangalan niya. Ano nangyari? Binibining suso. Si Ama! Patay na ang aking Ama! Wala sa mga oras na to, nag-iisa na lamang ako. 10 taon na siyang nawawala. Tiyak ako na kahit papano, inasahan mo na to. Nakikiramay ako. Nandyan pa naman ang guro't pinuno mo. Mahal ka nila. Nagmamalasakit sila sa'yo. Ngunit hindi ko maintindihan. Kahit matagal na panahon na, at di ko na siya maalala, sariwa pa rin sa isip ko ang pagmamahal nila ni Ina sa isa't isa. Bakit ginawa ni Ama na magnakaw ng mga kayamanan kasamang ibang tao at sirain ang aming angkan? Nakikiramay. Sinabi ni Ama na tutulungan niya si Ningyan. Kaya tiyak akong tutulungan ka rin niya kung nais mo magkaroon ng katungkulan. Hindi ganun ang nais ko. Sinabi ko na noon, nagagamitin ko ang sarili kong galing. Kaya ayokong gamitin ang pangalan niya. Dahil baka
mas bumaba ang tingin niya sa akin. Simo, huwag kang mag-alala. Lahat ng mga sinabi ko sa'yo kanina, galing yun sa aking puso. Kahit na nag-aalinlangan ako sa atin dati, papantayan ko ang pagmamahal mo sa akin. Hindi kita bibiguin. Xinyan. Simo. Binibini. Narito na tayo. Ang bilis nating nakarating. Ibig sabihin, Ibig sabihin, hanggang dito na lang muna. Xinyan, sige na, umuwi ka na sa inyo at magpahinga. Ngayon ko lang naalala. Meron pala akong nalimutan sa tahanan niyo. kung ganon, anong gagawin natin? Ano kaya kung ipadala ko sa'yo bukas ng umaga? Hindi maaari. Gagamitin ko yun bukas. Marahil dapat bumalik ako kasama mo sa inyong tahanan upang makuha. Kung ganun pala, mukhang tama ka nga. Dapat maglakad na tayo, di ba? Binibini! Anong sabi mo? Umalis na naman siya. Opo, ilang ulit na nilang ginawa to. Tuwing darating ang binibini sa harap ng bahay, bigla silang babalik sa tahanan ng Shu. Hindi wasto ang ganon. Naglalakad sa lansangan sa gitna ng gabi. Malaking kalokohan yun ah. Ganito, bukas na bukas, magsasalin siya ng aklat dito. Hindi siya lalabas nang walang pahintulot. Opo, Pinuno. Kumusta yung dalawang taong nasa likod bahay? Iniisa-isa nila ang mga kasulatan. Hindi ko po alam kung anong hinahanap nilang dalawa. Ngunit tulad ng utos nyo, paglubog ng araw, tinago namin ang mga kasulatan at pinaalis sila agad. Mabuti kung ganon. Tila hindi nga magkasundo ang mga gabay ng gabi at pamahalaan. Kabutihan na ang pagpayag kung tingnan nila ang mga kasulatan. Pinuno, naiintindihan ko kayo. Pagbalik ni Simo rito, paghintayin mo siya sa bulwagan. Opo. Pinunong Shu. May patlang na walang laman. Salamat. Pinunong Shu, paano yung... Oh, kumuha ka na. Salamat, Pinuno. Pinunong Shu! Nahuli ako dahil pinatawag ako kanina ng punong tagapayo. Nahanap ko ang kasulatan to. Makakatulong kaya to? Maraming salamat. Kung ganun po... Sige na, kumuha ka na. Maraming salamat po. Pinuno, ito rin po. Sige, salamat. Ganito, kapag may nakita kayong patlang na walang nakasulat, makakatanggap kayo ng 10 pilak. Pinuno. Pinuno, ito po. Pansin ko ngayon na lahat ng mga patlang na walang laman, magkakasunod ang oras. Nakaayos ng mababa pataas at walang nauulit. Tama nga ako.
Lahat ng mga to, iisang tao ang tinutukoy. At nakasulat sa mga patlang na to ang naging takbo ng buong buhay ng taong yon. Ngunit binura ang pangalan niya nang dahil sa kung anong dahilan. Sino nga ba talaga yung taong yun, ha? Ang bilis na naman nating nakabalik. Kailangan ko nang pumasok sa tahanan. Anong ibig sabihin yan? Alam mo kung ano yan? May nangyari ba? Napakaganda. Hindi ko akalain na 15 ngayon ng buwan. Napakapalad naman natin. Kapiling din natin ang buwan. Bakit hindi mo ilabas ang espada mo? Hindi pa ngayon ang oras. Paglipas ng 3 taon, sa digmaan ng langit, gagamitin ko ang tugo mo upang gisingin ang espada ko. Kung ganun, dapat kang mabuhay hanggang sa oras na yon. Maglaban na tayo. Mabuti kung ganun. Maglaban na tayo. Ang lakas naman ng loob ninyong gumawa ng gulo sa ulong bayan ng Dafong. Hindi ito ang tamang oras. Sa ibang araw na lang. Maghihintay ako. Di kayo makatakas. Malinaw na ang naging buhay niya. Sa ika-10 ng Yenjing, pangatlo siya sa pagsusulit ng imperyo at naging tagapagtala. Nung ika-12, naging ganap siyang tagasulit. Nung ika-15, naging tagapamahala siya ng digmaan sa linyen. Nakatakda siyang parangalan sa mga nakamit niya, ngunit hindi naging maganda ang takbo ng lahat. Hinabla siya sa hukuman dahil sa pagpugol. Maging ang mga tagasunod niya, pinapatay din. Dito siya pinakahuling nakita. Sino nga ba ang lalaking to? Bakit pinura ang pangalan niya? Mga tampalasan! Sige, sabihin mo. Sige nga! Dapat kitang pagalitan! Magsalita ka! Isa ka palang walang kwentang taksil! Paano mo nagawang magsinungaling? Pinayagan mo silang manatili. Tanggapin mo ang nararapat mong parusa. Opo. Ano? Umalis ka na sa harapan ko ngayon din! Huminahon lang po Dapat kayo. maparusahan kasi siya. Muna kayo. Wala po siyang kasalanan. Malapit na po kasi akong may malaman na napakahalaga. Kaya humingi po ako ng konti pang oras. Hindi pa ba sapat ang kabaitan ko? Ha? Hindi naman po sa ganun. Hindi magkasundo ang pamahalaan at ang gabay ng gabi. Alam na ng lahat yun. Opo, totoo po yun. Abat, tinulungan na nga kita sa abot ng makakaya ko dahil alam kong nais mo yung malutas. Hindi pa ba halata? Ha? Halata ko po. Ngunit nilabag mo pa rin ang mga tuntunin kahit na alam mo yon. Oh, huwag mo sabihin ganito talaga kumilos sa mga tagapangalaga. O ano?
Sandali, Pinunong Wang. Huminahon lang kayo. Alam kong tuntunin, subalit maniwala kayo. May nakita akong mahalagang bakas na makakatulong malutas ang kaso. Ngunit hindi ako natapos sa takdang oras dahil sa mga pagkakamali ng kagawaran. Sinungaling ka! Anong pagkakamali ang sinasabi mo? Ikaw, pagpaparatang yung ginagawa mo at iyahabla kita ng paninirang puri. Mahal kong pinuno, ang kagawaran ng tauhan, tinatala ang mga tao. Kaya tungkulin yung tiyakin na walang mali sa mga talaan, tama? Aba, oo naman. Isa-isang sinusuri ang bawat kasulatan. Kaya naman, kung mayroong pagkakamali, tiyak na iuulat sa amin yun kaagad. Kung ganon, meron bang nag-ulat sa mga nakapagtatakang patlang na walang nakasulat? Anong sinasabi mo dyan? Oh. Pinuno, huminahon lang po kayo, huwag kayong mapahala. Narito ako ngayon upang lutasin ang suliranin. Ayoko naman pong kalabanin ang inyong kagawaran. Ang mga patlang na yan, maaari natin niyang maging susi. Kung matutulungan niyo ako sa bagay na to, habang buhay ko yung hindi makakalimutan. Maupo na po muna kayo. Huminahon lang po kayo, Pinuno. Maupo ka na. Hindi na po. Tatayo na lang po ako. Ang sabi ko, maupo ka! Sige po. Ito na po. Upo na po ako. Utos ba ni Pinunong Wei na magsiyasat ka? Hindi po. Ginagawa ko po ito dahil sa ibang tao. Talaga? Kumusta ang pagsisiyasat? Mamaya tayo mag-usap. Kasama! Ano nangyayari? Pinunong Shu, Meron bang nangyari sa mga gabay ng gabi? may nagdulot po kasi ng gulo. Nasaktan maging ang gintong gabay. Ano? May nakatalo sa gintong gabay na si Chanro? Sino naman kayang bayani ang gumawa nun, ha? Galit na galit po siya ngayon. Inutusan niya ang lahat ng gabi na maghalughog. Pinasusuyod po niya ang bayan upang makita sila. Babae ba yun o lalaki? Isang babae at isang lalaki. May nakakita sa mukha nila? Napakadilim. Walang nakakita. Ang isa ay nakasuot ng maikling kalasag at may pilak na sibat. Pilak na sibat? Sige na. Maghanap ka na. Opo. Hindi kaya... Huwag mong sabihin. Siyang haba. Ikalawa, nasaan ka ngayon? Narito na uli tayo. Malalim na ang gabi kaya baka dapat mauna ka nang umuwi sa inyo. Ngunit kung ganon, maaari akong... Sige na. Uuwi na ako sa aking tahanan. Sa susunod na magharap tayong muli, titiyakin kong tatapusin ka nitong sibat ko. Patawad sa bala! Simo! Ihahatid na lang kita! Maaga pa naman! Sasamahan na lang kita sa inyo! Pambira. Maaari ba maging maingat ka naman? Kapapagawa lang ng tiya ko dyan eh. 2 araw pa lang yan eh. Sinira mo agad. Tumahimik ka nga. Babayaran ko na lang to. Hoy, paano ka ba napaaway? Ano ba kasi nangyayari? Nakita ko si Ika-4. Si Ika-4?
ko lang to. Oh, Chu. Ano bang nangyari sa'yo? Tinutugis ako ng mga gabay. Bakit ano nangyari? Mahabang salaysayin. Ngunit lahat ng ito dahil kay Ikalawa. Mortal kong kaaway ang pangkat niya, kaya labis ang aking pagsisisi na hindi ko siya nagawang patayin. Mapalad siyang nakatakas siya ngayon. Ngunit sa susunod na magkita kami, bubugbugin ko siya hanggang magmakaawa siya na buhayin ko siya. Lagot ako nito. Sinabi ko sa kanyang tungkol sa aking guro. Ano na kayang gagawin ko nito? Ano na bang gagawin ko? Bakit bang ingay mo riyan? Una yung mga kamag-anak ko. Ngayon naman yung mga gamit namin sinira mo. Paano ko papaliwanag to ngayon? Maglaban tayo! Sandali lang, diyan ka lang! Lalaban ka? Mabuti na lang. Kaunti lang ang nasabi ko tungkol kay Guro. Ang mabuti pa, dumito ka ng 2 araw. Tama ka. Hindi madali lusutan ang gintong gabay. Nagulo na natin ang pugad ng mga putakti. Pag gumanti si Pinunong Wei, hindi ko na alam kung ano pa magagawa ni Guro. Bakit hindi ka humingi ng tulong kay Ikatlo? Isa siyang gabay ng gabi. Kay Shu Qian? Tama. Shu Qian, kailangan ko ng tulong. Sumagot ka pag natanggap mo to. Sino yan? Dalang. Tuloy natin to. Alam na natin yung takbo ng buhay niya at si Suhang nadamay lang sa kanya. Namatay siya nang dahil sa isang pangyayari. Kaya kung malalaman natin ang katauhan niya, malalaman din natin ang katotohanan sa pagkamatay ni Suhang. Sino nga kaya ang lalaking yan, ha? Hindi rin ako nakatitiyak. Ngunit meron akong hula. Ito marahil ang dahilan kung bakit nabigo sila at pinarusahan ng kamatayan. Lihim na kayamanan? Malamang ang mga patlang na yan ay tungkol sa iisang tao lang. Ngunit ang nakapagtataka rito, pareho kaming naglilingkod sa hukuman. Ngunit sa kabila nun, wala man lang ako naaalala sa kanya. Nung panahon na namuno ako sa kagawaran, ang unang-unang pinagawa sa akin ay tingnan lahat ng mga kasulatan. Hindi ako sumuko kaya nagpalit ako ng paraan. Sinimulan kong siyasatin ng panahong yan at meron akong nalaman. Sa 17 taon ng Yanji? Tama ka. Huli ako nakakita ng patlang sa mga kasulatan nung 17 taon ng Yuanjing. Pinasa ko lahat ng mga tala at mga liham sa kasaysayan. May nakita akong lihim na pahayag sa isa sa mga tanggapan ng hukuman ng katarungan. Nung 17 taon ng Yuanjing, may ninakaw na kayamanan sa palasyo. Ano pong kayamanan yun? Nako, malaking usapin ang pagnanakaw ng lihim na kayamanan. Ngunit hindi lang ako, ha? Lahat ng mga may tungkulin, wala ni isang alaala. Walang nakaalala ni isa? Oo. May mahalaga po bang nangyari nung 17 taon ng Yanjing? Ang digmaan sa Lingyan. Kilos na! Sinasabi niyo bang ginamit ng taong yun ang digmaan upang manakaw ang lihim na kayamanan sa palasyo habang nasa panganib ang Dafong? Hindi ako tiyak kung may kaugnayan nga ang dalawang yan. Maaaring nagkataon lang din yun. Ngunit nung panahong yun, napagtanto ko na may taong sumusubok itago ang buong katotohanan. Binura ang pangalan sa lahat ng mga kasulatan. Itinago ang lihim sa lahat ng mga tao. Kaya wala nang nagsisiyasat. Ang lahat ng yan, hindi kayang gawin ng hamak na punong tagapayo lamang. Kung hindi galing kay Pinunong Wei ang kautusan, may papayo ko sa'yo na itigil mo na ito. Lahat ng mga bakas na nahanap ko hanggang dito lang. Hindi natin alam ang katauhan niya at kung ano ba talaga ang lihim na kayamanang nawala noon. Ano nga bang maaaring mawala sa palasyo? At sino tong lalaking walang pangalan?
Binura ang pangalan niya sa mga kasulatan. Kung pagkakamali lang ang nangyaring yun, edi sana. Hindi yun gagawin sa lahat ng mga kasulatan, di ba? Hindi kaya may gumamit ng kung anong salamangka upang gawin yun? Upang mabura ang pangalan niya sa lahat? Naintindihan ko na. Nakipagtulungan kay Suhang ang taong yan upang makapagnakaw sa palasyo. Upang matakasan ang pagkakadakip niya, gumamit siya ng salamangka upang burahin ang kanyang pangalan sa lahat ng tala tungkol sa digmaan. Kung ganun nga nangyari, ang nag-iisang susi upang malutas to ay hanapin ang salamangkero at alamin kung anong kayamanan yon. Nakapagtataka nga lang, kung nagnakaw siya ng lihim na kayamanan at pinura yung buong pagkatao niya sa mga tala, bakit pa siya gumawa ng gulo at nilagay ang sarili niya sa alanganin? Una, pinasabog niya yung sambo. Pagkatapos, nilagay niya si Xianxue sa katawan ko. Isa lang naman akong hamak na gabay ng gabi. Wala akong kinalaman sa kung anong ginagawa niya. Sandali. Hindi kaya bahagi ako ng mga binabalak niya? May bagay sa iyong katawan na makahihilom sa aking braso. Anong bagay yun? Ang tanging batid ko, ang bagay na yun, hindi dapat mapasok sa iyong katawan. Subalit may isang sadyang naglagay nun sa iyo. Maaari kayang ang lihim na kayamanan niyo hindi nahawakan. Ngunit kung ano na maaaring ilagay sa loob ko. Marahil dapat tumigil na tayo. Ang nais ko lang naman talaga, malaman kung buhay pa si Ama. Bali wala nang ituloy pa to. Hindi na tayo maaaring tumigil. Maghintay ka pa ng kaunti. Tiyak na meron siyang mga dahilan. Shuchian, tama ako, di ba? Nitong nakaraan, nahihirapan ako makatulog. Gumagaan lang ang loob ko pag narito ako at nakatingin sa'yo. Yan. Tama. Ganyan nga. Huwag kang matakot. Labis lang ba ako nag-iisip? Natakot siyang bigla. Sino ka, ha? Tigil! Makalangit ka! Ang pangalan ko ay Duko. Narito ako upang kausapin ang dalugtala ng imperyo. Hindi kayo inaasahang darating sa dalugtala ngayon. Kaya mabuti pa, umalis ka na rito kaagad. Ganito ba ang pagtanggap sa mga panauhin ng dapat? Dalawang tindahan ng alak at 4 na iba pang tindahan ang nasira. Walang taong nasaktan. Ang dalawang yon, walang ingat na naglaban, ngunit mahuhusay sila. At kung tutuusin, halos sing lakas mo sila. Amain, magpadala pa po kayo ng mga tao upang hanapin silang dalawa. Tiyak na sa mga susunod na... Amain?
像满了回纹，风险来几根，天空吹熄我提灯，往楼上朝向门，一声声萦绕耳边。记住我这般人，长啸如若进名城，从此来路数多闻。高原内四海间，此我饱满了举剑劈山踏尘，这一步一西风，命运殊相争，这不与他沉沦。逍遥人不斗恨，杀那个路人，为若要我黑白不分。一路陈述我的风，管他来者何人，吕布心怀大任，天高物燥夜深，借我心沸腾，这一光临为胜，不负万城为尊，将我傲意精深，善意之心为人少年威风。像满了回纹，风险来几根，天空吹熄我提灯，往楼上朝向门，一声声萦绕耳边。记住我这般人，长啸如若进名城，从此来路数多闻。高原内四海间，此刻我饱满了举剑劈山踏尘，这一步一西风，命运殊相争，绝不与他沉沦。逍遥人不斗恨，杀那个路人，为若要我黑白不分。一路陈述我的风，管他来者何人，吕布心怀大任，天高物燥夜深，借我心沸腾，这一光临为胜，不负万城为尊，江湖傲意精深，善意之心为人少年威风。管他来者何人，吕布心怀大任，天高物燥夜深。我心很沸腾，这一光临为胜，不负万城为尊，江湖傲意精深，少年生来像云峰。管他来者何人，吕布心怀大任，天高物燥夜深，只有我心很沸腾，这一光临为胜，不负万城为尊，江湖傲意精深，少年生来像云峰。